sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man ang unang-una, na ang tao'y nalugmok sa sala. Pinangakong ang Birhen ay magdilig, ang sanggol niya ay masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon, nasa atin ay hinahayaan ang tulong niyang kalikasan sa sanlibutan. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula ang unang-una, na ang tao'y nalugmok sa sala. Pinangakong ang Birhen ay magdilig, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, nung tayo'y binyagan, tinanggap natin ang liwanag ni Kristo. At tulad ni Juan Bautista, ang misyon natin ay magtaglay ng liwanag para sa ating kapwa at para sa mundo. Kaya naman sa mga pagkakataon tayo'y nilamon ng dilim ng kasalanan, halina't ang mga ito'y ating pagsisihan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan
kami. Kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang maibigin mong paglingap ay siya nawang mauna at sumubaybay sa amin upang manatili kaming nananabik sa pagdating ng iyong anak. Makamtanawa namin ang iyong pagtataguyod araw-araw at ang kaganapan ng lahat ng ito sa piling mo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, matutunghayan natin ang pangakong gagawing pagliligtas ng Panginoon sa mga matuwid at makatarungan, sa mga buong pusong naglilingkod at higit sa lahat, sa mga tapat sa tipan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y hindi na magluluwat, ito'y darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga, sa gawang masama ang kaniyang sarili iniiiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa Kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat ng Kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinilik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Ulitin po nating lahat. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig, mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.
Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala ka na kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin, iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na ang pagliligtas na hinihintay ay dumating na. Ito ay pinatotohanan ni Juan at ng kanyang mga gawa. Magsitayo po ang lahat, tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Iligtas kami sa dusa. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino po dito ang nag-online shopping? Taas ang kamay, wag nang mahiya. O, ayan. Di ba, yung mga mahilig mag-online shopping, sana hindi pa, pero yung iba sa inyo, nakaranas na rin siguro na ma-scam. Alam niyo yon? Sabi nung isa, proud na proud siya, ang mura lang nung ref. Available dun sa online shopping. Hindi ka makapaniwala, yung ref ay yung ref ay halagang 2,500 lang. Sabi, napakamura naman nung ref na yun. Nung dumating yung ref, ayun, keychain. Yung ref, no? Naku po, talaga namang napakahirap pong magtiwala, lalo na sa panahon ngayong marami hong manloloko. Amen?
O yung mga bitter, wag nang sinasabayan yung sabi, manloloko lang sa online shopping ang pinag-uusapan, ano? Pero kahit sa totoong buhay, totoo naman yon, hindi mo alam kung sinong pagtitiwalaan mo sa panahon natin ngayon. Ganito rin yung pakiramdam ng mga tao noong panahon ni Jesus na naghihintay sila ng tagapagligtas. Most of them are skeptical kasi maraming nagkiklaim na sila na ang tagapagligtas na isinugo ng Diyos. Dahil sila'y inip na, dahil sila'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Romano, sikil na sikil ang kanilang kalayaan, kaya gayon na lamang yung kanilang pananabik. Talam ninyo, yung mga taong excited, minsan hindi na nila iniisip kung legit ba yung bibilhin nila, kung legit ba yung paniniwalaan nila. Alam niyo yun, nawawala na yung pag-iisip, basta excited, pinapatulan yung excitement, kaya madalas naloloko. Di ba? O ganyan yung mga kilig na kilig sa itsura kasi ang cute, ang gwapo, nakakatawa, lahat ng katangian na gusto niya, nandun daw. Ayun, kata yung mga red flags hindi niya nakikita. Kasi sobrang excited siya eh. Kaya napakahalaga sa panahon natin ngayon, at kahit nung panahon ni Jesus, na mag-legit check. At yung mga tao, chine-check nila kay Jesus, sino ba si Juan Bautista? Kasi akala namin siya yung tagapagligtas eh. Pero, nagulat kami kasi siya kinulong. Pinarusahan. Ang hindi nila alam, yung pinagtatanungan nila si Jesus, ganun din yung mangyayari. At yun yung problema sa mga tao, no? Kahit gaano ka-authentic yung tao. Sinabi kasi ni Jesus, totoo si Juan Bautista. In fact, siya'y isang liwanag. Siya'y isang ilaw na nagniningning. Ibig sabihin, totoong-totoo siya. Pero saglit kayong nasiyahan, lalo na nung pagkakataon na feeling ninyo, hindi na siya totoo kasi nga, nahirap, kasi hinuli siya, nakaranas siya ng paghihirap, hindi nila ma-imagine na yung isang propeta pwede palang mahirapan, yung isang sugo ng Diyos pwede pala na mapasa ilalim din ng kapangyarihan ng mga mananakop. Napakahirap para natanggapin para sa kanila. Kaya tinatanong nila si Jesus, legit ba yung pinaniwalaan namin na si Juan Bautista? Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Nagpatotoo siya tungkol sa akin. At ako din magpapatotoo sa inyo sa pamamagitan ng aking mga gawa. Pero malamang sa malamang, ganun din ang mangyayari kay Jesus. At totoo naman, mga tao saglit na naniwala sa kanya, nang si Jesus ay nagpapakain, maraming naniniwala, maraming sumusunod sa kanya. Di ba libre pagkain eh. Siyempre, gumagaling sa may sakit, may sumusunod ba sa kanya? Meron o wala? Meron o wala? May kausap ako o wala? Ayun. Nung siya'y nagpapatawad ng mga makasalanan, may sumusunod sa kanya, may naniniwala sa kanya, meron o wala? Pero nung siya'y nagpakasakit na sa krus, may sumusunod pa ba sa kanya o wala na? Nag-alisa na yung mga tao. Talam ninyo, pinapaalala ng Panginoon sa ating lahat, pwedeng mangyari yan sa ating pananampalataya. At meron tayong term na mga Pilipino dyan, yung nagliliwanag, naglalagablab ngayon sa pagsunod sa Panginoon, na naglalagablab sa pananalig sa Kanya, nagliliwanag sa pananampalataya, pero kalaunan, bigla rin namang lumalamlam at namamatay. Ano ang tawag natin dyan sa Tagalog? Ningas, kugon. Magaling lang sa simula, bandang huli, nawawala. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo, ilan na ang nawala na nagsimba kahapon. O diba? Ang dami nang na-minus. Magsisimbang gabi kami. Yan ang sabi kahapon. Nayayang mag-shopping kanina. Patay. Wala na. Tinamad. O kaya naman, gawin natin, pahabain natin. Excited kasi simbang gabi. Tatapusin niya 9 days. Magsisimba pa kaya linggo-linggo pagkatapos ng Pasko? Yun.
Ano ang tawag natin doon? Ningas, pugon. At tayo, pinapaalalahanan ng ating Panginoon na hindi dapat maging ganon. Kasi, ang ating pananampalataya, ibinigay sa atin nung tayo binyagan. Yun yung sinisimbolo ng kandila ng mga ninong at ninang. Yan ay ang liwanag ni Kristo na taglay ng bawat isa. May liwanag kang taglay at dapat alagaan mo ang liwanag mong taglay. Nakatutuwang isipin kapag simbang gabi, tayo'y nanggaling sa labas, madilim ang lansangan. At ano ang nagliliwanag na pinupuntahan nating lahat? Ang simbahan kung saan naroon ang ating Panginoon. At paglabas natin dito, taglay ang liwanag ng salita ng Diyos at ang kanyang katawan at dugo. Ang liwanag, tayo ang magdadala sa ating mga tahanan, bukas sa inyong mga pinagtatrabahuhan o pinapasukang eskwelahan. Kayo naman ang magdala ng liwanag sa inyong kapwa. Kaya huwag ninyong hayaang magdilim ang inyong pagkatao. Huwag ninyong hayaang magdilim ang liwanag ni Kristo na nasa puso ninyo. Paano? Magdadasal pa rin kayo kahit wala kayo sa loob ng simbahan. Araw-araw. Amen ba yon? At please, kahit hindi na simbang gabi, magsisimba pa rin kayo every Sunday. Dahil diyan tayo nakakukuha ng alab at liwanag ng pananampalataya. Amen ba yon? Sabihin sa katabi, sisimba tayo pag Sunday, ha? O, ba't di nyo masabi? Sabihin mo nga, Yun. Have that conviction na sana kung gaano ka ka-excited kapag simbang gabi, ganun ka din ka-excited sa tuwing sasapit ang araw ng linggo. Sapagkat ang iyong ilawan, naaandap-andap, yung nagdidilim mong kalooban dahil ito'y natatabunan ng napakaraming problema, agam-agam, takot. Paano yan mag-aalab? Paano yan muling magliliwanag? Lumapit ka kay Jesus at muli niyang liliwanagan ang puso at isip mo. Palakpakan niya natin ang Panginoon. Ikaw lang ang hinala ng tiwala mo sa Kanya, sa mga pagkakataong may pinagdadaanan ka at nagdidilim ang iyong kalooban, saan ka pumupunta? Sa liwanag ng mall, sa liwanag ng gadget, saang liwanag? Sa liwanag ng gimmick, sa liwanag ng travel. Pero sa totoo lang, ang liwanag na hinahanap ng puso ng bawat Kristiyano ay walang iba kundi ang unang liwanag na tinanggap natin nung tayo'y binyagan, ang liwanag ni Kristo. Ang liwanag na ipinahayag ni Juan Bautista, ang liwanag na ating tinatanggap sa bawat banal na Eucharistia. Kapatid, ngayong Pasko, sana'y wag lang maliwanag ang bahay ninyo dahil sa Christmas lights. Sana maliwanag din ang puso mo dahil tinatanggap nito si Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Dumating si Juan Bautista upang magpatotoo sa katotohanan. Hilingin natin sa Ama na tayo tumulad sa Kanya, ating sambitin, Panginoon, pasikatin mo ang iyong liwanag. Panginoon, pasikatin mo ang iyong liwanag. Upang ang mga obispo at pari ay laging maging tagapaghatid ng liwanag ng pag-asa at katotohanan ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo ang iyong liwanag. Upang ang bawat kasapi ng simbahan ay magsikap na maging misyonero ng pananampalataya na hatid ang liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo ang iyong liwanag. Upang ang mga pinuno ng bansa ay palayain ang mga di makatarungang naparusahan ng pagkabilanggo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo ang iyong liwanag. Upang tulad ni Juan Bautista, ibahagi natin si Kristo ang liwanag ng sandaigdigan. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, pasikatin mo ang iyong liwanag. Upang ang mga yumao ay magkamit ng liwanag na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo ang iyong liwanag. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Amang maawain, binubusog mo ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. Turuan mo kaming maging liwanag din ng aming kapwa sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay lubusan naming makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Hosana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa
at ni Dennis naming obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Magpakailanman.
sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay hinihikayat na makibahagi din po sa proyekto ng ating parokya, yung pamaskong handog. Yung po mga inaalay na mga kahon dito, na mga regalo, yan po may karampatang halaga at yung iniipon po natin ay ipamimigay po natin sa mga kaparokya nating nangangailangan. Kaya sana po ay sa mga susunod na araw na simbang gabi, tayo po ay aktibong makilahok at makiisa sa atin pong sama-samang proyektong ito. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Simbang gabi, ay simula na ang Pasko. Simbang gabi, simula ng Pasko, sa puso ng lahing Pilipino. Siyang na gabing gumigising, sa tugtog ng kampanang walang tigil. Ding-dong, ding-dong, ding, maaga kami kinabukasan. Lalamat kami, Langkay-langkay, babatiin ang ninang at ninang ng maligayang Pasko at halik ng kamay. Lahat kami masayang masaya at punong bisa. hindi namin malimut-limutan Ang masarap na puto't suman matutulog.